bayanan yun. Kaya ma'am sir, dito po medyo steep yung kalsada. So kailangan mabagal lang po ang pacing para yung heartbeat nyo ay hindi mabigla. Ang gitna po lagi at madulas. So other option po ay yung sa left side na may baitang-baitang. Doon po pinapadaan yung kabayo. Pwede rin naman sa tao po. So literally nag-trekking kayo going to Kilangin, no? Ano talaga Ang siya? Kilangin po ay bahagi pa rin ng Mount Banahaw. Siya po ay nasa pagitan ng dalawang bayan ng Mahayahay Laguna at saka Liliw Laguna. So in dispute po yan ang dalawang bayan. So siya po ay tinatawag din na Bukal Falls ng Mahayahay. Pero siya po Pag galing sa mga yung daan, Bukal Falls tawag oo, na. sa Liliw Kilangin. Sa Liliw Kilangin. Nga pala, ano? Nako-confuse eh. Oo. Pero sa ano po ng provincial government, Kilangin Falls is the tourist destination ng Laguna. Siya po ang in-endorso. Leg and cardio. So for sure naman po, pag ganitong maulan, may waterfall kayo makikita. Natutuyo ba yun? Opo. Pag po walang ulan, tutulo-tulo lang. Mambit na yun. Sir, madulas po ito. Ma'am, left side. Madulas po ito. Oo. Pwede po tayo mag-dress dito. So from here po, view tayo ng Laguna de Bay. Pwede po mag-stop muna kung gusto nyo, ha? Ikaw lang po. Ayun po ang bayan ng Mahayahay, Laguna. Yung bundok sa likod, bayan ng Luciana, Laguna. So nandun po yung Hulugan Falls. So ito ma'am sir, yung anong idadanin nyo? Papunta na pong Turkish. Late 20s na po. Kuya Jun po ay 65. Pinakaya pa. Hindi pala kaya ito nila mami. So may technique din naman po. Mabagal lang. Isa lang po ang light vest ko ma'am sir. Hindi na po kailangan. So ang tubig po doon ma'am sir, 20 degrees Celsius po ang temperatura. Sir, dito po. Madulas po yan basa.
Ito po, taniman ng labanos. Ang dami ah. Akala ko repolyo. Mamaya sir, nandun po. Ay, repolyo tuloy. Pechay. May similarity yung daw nila. No? Oo. Yun lang ba yung pataas baba? O marami pa? Meron po, hindi na ganun katatarik sir. Ah, hindi na ganun. So yung pagpunta po sa waterfall, baitang-baitang naman. So 330 steps po yun. May railings naman po. Ayun na, repolyo sa yun. Yung malalaki, medyo nakumunod siya. May mga nakatira po ba doon? Saan dito? Malapit sa falls? Ah, wala sir. Wala. Yung huling bahay doon ay 10 to 15 minutes ang layo. Hindi. Huling tindahan po yun doon sa dadaanan natin. Ah, may tindahan din. So, bahay na yun. So, pamilyar po ba kayo sa mga humuhuli na yun? Ano, cricket? Kaya tama ko. Mag-assignment. Cricket or sikada. Ah, sikada. Mahirap makita yung ano yun eh. Ingay. Malapit lang yun dyan. Nandiyan lang yung kasama. Ako man sir, ingat po tayo dito ha. Malumot. So tayo po ngayon ay nasa pinaka buffer zone ng protected area no? Protected Ganda lang. area ng DNR. Ng Mount Manahaw. May ano yan? Anong tawag sa ranger? Forest guard or forest ranger. Opo. Supposed to be, isa dapat po ako doon sa forest protection officer no? Opo. Inabot po ng election ban. Hindi na natuloy yung Ah, may training kayo nun, no? ako po ay isa din mountaineer eh, kaya Pero ngayon po dito, may ranger, wala. wala ang maya at saka nagkaroon meron eh. Nagtitipid sila. Pero ako, namomonitor ko yung mga violation na nangyayari. Wala naman pong illegal logging dito ano. Wala na. So ang problem lang po yung local poacher ng hunting ng wildlife. Tulad ng... Ang paniki po. okay. So panic and pag sila nakakita rin yung mga hunter ng let's say sawa, pinupulutan. O kaya yung civet cat or musang. Pinupulutan din nila. So bawal po yun sa batas. So sila po ay bahagi ng isang ecosystem. Ano? So pag natanggal sila, magkakaroon ng imbalance. So dapat ma-preserve ang Mount Manahaw. Sa natural state niya. Pero hanggat nagkakaroon ng development ng kalsada, so umuusad na umuusad yung... Ma'am sir, ingat po tayo dito. Ha? Ako isa ring volunteer bantay gubat dito sa Mount Manahaw. Ang passion ko po kasi bilang mountaineer ay nasa nature. Matagal na po kayo residente rito? Ako po ay taga-bayan. Talagang natural born ako dito sa Lidiwan. Since birth. So nowadays, marami ng Hindi pa ganito yung daanan nun. Hindi pa Oo. sementado. wala pang cemented na. So, sementado na ngayon. So ito po, nung nakita ng potential ang Kilang Impulse na maging tourist destination,
nung nasa kongreso pa si Congresswoman Solargol, siya po yung nag-allocate ng budget. So naging double purpose po naman dahil farm to market road and then Dahil sa mga nagtatanim dito. for tourism purposes. So nais na yung paglalabas nila ng gulay. Kasi dati po yung paa ng kabayo, abot na sa dibdib yung lalim ng daanan. Yung putik. Oo, hindi na halos makagalaw. So ngayon, medyo mabilis ng paglalabas ng gulay. Kaya pala may kabayo po dito. Meron, may nasasakyan po, ano? Oo. 350 po isang ride, one way. Yun din yung pinagdadala nila mga ano, gamit. Transport pala talaga Pang sila. transport. Ito po, familiar kayo sa ito. Yan po yung giant fern. Giganting pako. So yan po, nag-i-indicate kayo na sa bulubundukin lugar kayo. Pag may mga Giant fern. Giant fern. Mhm. Yan po yung mga indicator. Ito naman dalo yung tubig na ito, ginagamit din namin indicator. Once na may dumaloy na tubig dyan, kahit hanggang bukong-bukong lang, ibig sabihin malakas ang waterfall. Karugtong na yan doon. No, ibang waterways po ito. No? Ay ba? Pero galing din itaas ang tubig. So indicator po namin yan. Pag malakas ang tubig dyan, lalong mas malakas ang tubig doon. Oo. So ngayon, medyo mahina. Tama-tama lang ang lakas ng tubig. Marami ring tuko Ito po yung ginagawa ng pan-shampoo din. ano po? Ginger shampoo. Ay, Kapamili ng luya yan. oo. Ibig sabihin Then ito po naman yung anthurium na wild. Sa mga bangi-bangi na makikita yan. Hindi po naman kayo takot just in case makakita tayo ng snake. Marami daw sa nagkarlan ngayon. sabi nga daw po. No, habitat nila to. So, may chance tayo anytime maka-encounter na. So, sa tinagal-tagal namang pag-guide ko, from 2017 up to present, never pa ako naka-encounter na agresibo na nunugod. So, maaaring Dadaan lang kwento po. lang nila yun. Para mag-iingat So, din. timing lang sila na timingan. Madalas ko nakikita palayo Basta mas malaki naman sa kanila, iiwasan talaga nila. Pero malalaki pa rin nakikita dito. Malalaki rin. Sa braso. So, sabi ko, ba't hindi nagpapakita sa akin? Bibidyohan ko lang naman siya. Kasi minsan, hindi rin ako maniwala sa kwento ng other guys. Mas maganda yung ikaw mismo nakakita. Oo. So, madalas ko napipicturein dyan mga pit biter. Yan. Talaga ako nito mamaya. Tama sir, pag gusto nyo mag-stop, sabihin lang ko. Sige lang po, parang ito tulos ko talaga. Nawawala ang momentum. Oo. Ngayon ulit kasi ako nakapag-photo. Familiar po kayo doon sa prutas na Patmon. Sino po? Ano po yun? Ito po yung puno niya. Ito po yung bunga niya, yung green. So, yan po, maasim. Bayabas. Maasim yan, pwedeng pampaasim sa sinigang. So, nung hindi pa uso ang tamarind base, yun po yung ginagamit ng mga Oo. pag nagsisigang. Lumalaki pa po ba yun o ganyan na po yung size niya? Tapos para po siyang yung laman po niya para mangga. No, yung naka-coil, parang buto. Ah, Parang kamyas sa asin. okay. Ito seryo ratan. Ang ginagamit. Napakarami Saan po? ito yung pinabuhay pa niya. Matitinik yan, di ba? Yung tinik niya doon sa may dahon. Pero yung sa pinakapuno niya, nawawala ang tinik nun. Mhm. Habang lumahaba siya.
Ito yung mga wildlings na, mga seedlings. Yan o. Tinik. Yan naman yung taro. Gabi. Ah, So kinakain po dyan yung root crops. So yung isang uri naman niya, yung laing. Nakita banda mo yun. So tayo po ay malapit na dun sa tindahan. Maraming isang minuto ang dun tayo sa tindahan. Sir, ingat mo po ha. Baba. Yung mga baging, binibitinan ng targa. Ay, ako. Hindi, sige. Sorry, sorry. Ito po yung taniman ng sayote. Yung mga buhay. May mga nagtatanim din dito. Opo, yun po talaga yung hanap buhay ng mga taga rito pag gulay, pagtatanim ng mga gulay. Kahit napakamasukal. Talaga nilalagyan nila ng pinakabalag sir para sa ilalim yung sila pang nanitas. Lumalawit yung buong yun. Tulad niya na sir. Ayan, Lumabas nasa na siya taas. sa- Nag-vines na palabas. Ayan ma'am, ano? Kumusta po? Oo. Ano ma'am? Sulit po. Sulit po. Merong ano Babalik kayo ma'am. Opo. Thank you. Ingat po. Sila po ay nag-climb pa ng Mount Kalisungan ano? Sa Mas mataas pa kaysa Palawan. doon. So 790 meters above sea level, Ah, which compared sa pinagparkingan yung mga 640 meters above sea level. Konti lang yung difference. oo. So ito na po yung tindahan. No? So ano lang, mga 10 to From here po 15. yung 10 to 15 minutes na lakad na lang. Kaya mo siyang 30 minutes. Oo nga. Ay, depende pala sa pace. Oo, depende ma'am. So pag yung mabilis ang pacing nyo, papasok sa 30 minutes. Mm-mm. Mas mabilis pa, 25. So depende naman din yung kung wala kayong dala. Ano? Oo. So napunta kasi dyan cooler box, kaldero. Oo, mga baon nila. Yun, hindi dapat ganun. May mga ano ba doon? Cottage? Ganun Ganun? po, yung bubong na plastic lang po yan. Oh. Kasi ang ano po niyan, ang category niya is ecotourism site, not resort. Kaya akala nung pumupunta ng iba dyan, resort, kainan, ang dami-dami pagkain. Hindi pinagbabawal yun. Dapat po bawal yun. Oo. Kung- Kasi kalat yun eh. Opo, tama ka dyan, sir. Mag-a-attract ng maraming langaw yan pag maraming basura doon. Hindi na siya magiging tourist spot. Dudumi yun. So yung designated na ihawan po ay nandito. At saka, Malayo. yung last comfort room. Pero sa ngayon, sabi ko nga any form ng pagluluto dapat bawal kahit butane. Oo. Allowed pa rin Ewan ko ba sa tourism namin. Dapat pag-aralan, i-review nila yan. Katagalan masisira yung ano dyan. Tama. So ito po yung last comfort room at saka ang designated na ihawan. Oo. So kaya naman po wala tayong comfort room sa baba, no? Ay malapit po sa water source. Oo. So,
papunta na dito. Ang ruling po ng DNR dun is 500 meters away sa water station. Diretso na po tayo, ma'am sir. Ha? Ingat po tayo ha. Dito tayo may glass pwedeng umapak. Nadulas po yung lumot po natin. So may pagkakataon po na nakikita namin yung isang angkan ng mga unggoy na andyan. Kami mga unggoy rin dito. Meron po. Sige lang, magpahinga na lang sila doon. Sa kanila. So ito po yung territory nila. Tigit-tigit yung mga puno. So yung pupunta natin ay ano yun, watershed, protected area. Pinupunta ko, na-convert siya sa tourism. Sir, ingat na lang po tayo ha. Madilas yung lupa. Pag nadulas ako, tanga ako. Not your firm! Mabot pa. Ma'am sir, ingat po ha. Go lang. Ma'am sir, baka hindi nyo mapansin na nakaka-tiso. Kahit malayo. Okay naman. Thank you sa pagbisita. Ito na. May railings na. Kagaya sa Taytay. Parang mas gusto ko pang paakyat tayo ngayon na ganito. Para mamaya pababa na lang. Pero kaya. Kaya po Ma'am sir, yan. ito po ay isang variety ng mangga, no? Kung Mangga? tawagin po ay Ang laki ah. pahutan. Kung tawagin po. Napakalaki po. Eh. May mga tubo na siya dyan. Yung nalagyan na buwan. Tumigil. Malaki din po yung bunga. Maliit lang ma'am na manipis ang buto na matamis pag nahinog. Eh. Kala ko malaki din. Kung tawagin sa ibang lugar, yung sup-supin daw. Sup-supin. Pinang water. Boses. Oo. Oh. So ma'am sir, dito po huwag kayong nakaapak sa ibabaw ng ugat na bulas. No? Doon po sa pagitan. Madulas yung ano, yung roots. Buti hindi natin po tinuloy nung last punta natin. Andun si Mami Nels. Andun si Uni. Ang mga sister ko. Kasi naman po sa vlog, hindi pinakikita ng mga vlogger. Opo, Yung hirap nung papunta. lagi yung end result lang eh. So sa amin po, talagang in-screen namin, lalo na sa health condition. Madalas po na-encounter namin, hindi nagsasabi ng tapat. Ah. Asthmatic. Na asthma. High blood pressure. So Oo. minsan puyat, pagod, lasing. So nawawalan ng malay sa daan. Yung matarik na kalsada yung una. Oo. Yun nga pinakamahirap eh. Doon nagkakasukatan. Doon sa pangalawang ahon nun, doon pinag-decide na namin kung tutuloy pa ba o back out na. Kasi mahirap po pag dito inabot ng nawalan ka malay. Mas malayo na. And then, let's say yung katulad na pahapon na, wala nang masyadong guide. Wala Wala nang tutulong. nang tutulong basta-basta. Pero sa kaya para dala-dala sa pababa.
Ito po yung nagdaang mahabang ulan, 1 week na umulan. Yun, Nag-landslide dyan. sa daming bagyong dumaan, hindi na ano, 1 week na maulan. Talagang mambuti ang lupa. Yung puno, namatay yung puno, bumigay mo rin. Oo. So dito po sa Mount Banao, napakabilis ng magbago ang weather condition. Mamaya may araw, mamaya sandali na wala. Oo. Isang factor po tropical rainforest na kaya laging ulan. Kahit summer. Oo, nasalit pa rin. Malakas na ilagaslas. Parang mas gusto kong Well, parang mahina pa rin yung talon. Hindi na siya kita. So yesterday po medyo malakas din. Mahina na. Pero yung ganyan po, delikado rin. Pag yung ulan, bigla na lang nalakas yun eh. Nagbabrown ba yung tubig dyan? Sometimes po, Pag malakas? landslide yung taas. Ah. Pero pag wala naman, overnight lang, sila yung siya. So yan, free of charge po yung mga pwestuhan. Mm. First come first serve. wala akong dalang, dahil pala wala tayo ng plastic ng phone. Hindi, pag ano po, dito na yan. Pwede po. Sa drive Pwede. Pwede tayong paiwan sa'yo, kuya? Opo. Dito po talaga yung patos na. May plastic din naman ako dito sa back. Malalim po ba yan? So yung sa main falls po, yung Ilangin Falls, ang pinaka-deepest na is 15 feet. Pwede po yun basta mayroong life vest. Opo. So, Eh. kahit sabihin mong magaling ka po lumangoy, ma'am, sir, is prone po sa pulikat. Ano? Dahil sa lamig. Kasi nag-hike ng malayo. Oo, tapos sobrang lamig po yung tubig sa 20 degrees Celsius. Okay. Gloomy. So ma'am, sir, ito po yung tinatawag ng baby pool. Ano po? Sorry? Baby. Baby? Yung maliit na pool. Yung maliit na pool. Ilo, aba, may oras pa. Ma'am, sir, ito po yung pag wala kayong history ng amoebiasis, Ah. unlimited po ang ating water source. Siya po ay consider alkaline. Ma'am, sir, ingat na lang po ang sir po doon sa main po. Hindi na sayang ang oras na. Ingat na po tayo ha, madulas yan mga bato dito. Ooh, cute! Pwede lakaran to? Kapit po sa gilid-gilid.
Yung makalubog, tumitigas yung mga daliri ko. Nakakapamamanihid ng daliri eh. Sarap patundog siya. Loko, tinanggal. Gabi po ito kapag yung mga